Sabi nila, sa kapis, hindi ka dapat basta-basta natutulog ng hindi nag-aalay ng dasal o naglalagay ng proteksyon sa bintana. Dumating ako sa lumang bahay ni Lola ng dapit hapon. Maaliwalas naman ang paligid pero may kakaibang bigat ang hangin. Napansin ko lahat ng silid ay may nakasabit na bawang at tanso maliban sa kwartong ibinigay sa akin. Alas 3 ng madaling araw, nagising ako hindi dahil sa ingay kundi dahil sa sobrang katahimikan. Doon ko napansin na ang bintana kong kapis na sinigurado kong sarado bago ako humiga, ngayon ay bahagyang nakabukas. Walang bawang, walang tanso, tanging liwanag lang ng buwan ang sumisilip sa siwang. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang flashlight. Nanginginig ang kamay ko habang itinututok ang liwanag sa bintana. Sino yan? Tanong ko pero tanging sarili ko lang na hininga ang naririnig ko. Pero sa isang iglap tumigil ang mundo ko. Mula sa dilim ng labas may dahan-dahang kumapit sa hamba ng bintana, isang kamay. Maputla, mahaba ang mga daliri at ang mga kuko ay tila ba galing sa paghukay sa lupa. Hindi iyon kamay ng tao. Ramdam ko ang bawat dahan-dahang pagdiin ng mga kuko nito sa lumang kahoy. Hindi ako nakagalaw. Sa pagangat ng liwanag ng flashlight ko, doon ko nakita ang mukhang hindi ko na sana tiningnan pa. Nakasilip siya sa siwang, basang balat, nanlilisik na mga matang dilaw at nakalutang sa hangin, walang katawan sa ibaba. Nakatitig siya sa akin na tila ba hinihintay lang akong pumikit. Kaya kung mapadpad man kayo sa malalayong baryo, huwag nyo lang basta isasara ang bintana. Siguraduhin nyong may nakabantay sa inyo. Dahil sa dilim ng kapis, hindi lahat ng nakasilip ay nanunungaw lang.